Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ni Sas Rogando Sasot. Bago pa ito, 38 minutes ago. Sabi niya, "Churi ko lang, Teresa. Nilaglag ka na ng LBM." Ano yung LBM? Hindi naman niya in-spell. Oh. Lisa Bongbong Marcos, I don't know. I'm not sure. Ano yung LBM na sinasabi niya? So ito, mga comments, basahin ko lang ha. Ligaya Tamayo, this is a classic sample ng a dose of your own medicine. Amira Sumundong, that's what I'm thinking also, Miss Rogando Sasot. A theory that she never expected, perhaps. Okay, so matindi yung ginawa ng alias Karine na yun, no? Nung una, lahat na ng kailangan niya, allegedly, ang dami niyang natanggap kay Senator Risa. Sinasabi naman ng senadora, kasi nangalingon daw yun. So, sa kapapanood ko sa kanyang tape, nung una, hindi ako maniwala sa kanya. Ngayon, lumalabas na parang sa tingin ko, nagsasabi siya ng totoo. So, sino ang kanyang handler? Kasi ang unang handler niya, Risa. Ngayon, bakit siya magsabi ng ganun? So, ibig sabihin, ang handler niya ngayon, kung may handler siya, mas makapangyarihan. Baka mas kaya nga, ang sabi ni Senator Risa, either he was forced or paid. So, going back ito kay Sasasot na nilaglag na siya ng LBM, baka binayaran siya ng mas malaki. Grabe. Ano sa tingin nyo? May katotohanan ba itong duda ni Sas Rogando Sasot na nilaglag na siya ng LBM camp at mas malaki na ang bayad dito kay alias Karine? Ano pa? Dennis Jobson, so long, farewell. Yolanda Galang, sobra kasing maghangad sa gusto. Gagawin ng lahat, makuha ka lang. Virus, Risa. Emil Aller Torciliano, LBM, Lisa Bongbong Martin, nagtatanong. John Perks Infante, Merice, sinabi ba namang tatakbo siya ngayong election 2028? Yun ang malaking pagkakamali ni Senator Risa, yung nagpahayag siya kaagad ng kahandaan niyang tatakbo by 2028. May isa dyan na matagal niya ng pangarap, magiging presidente sa 2028. Siyempre, makikita niya, balakid sa kanya si Risa. So, baka ito na. Baka ito na. Sabi nga ni may post si Kipichu kanina. Sabi niya, ang aga-aga pa, malayo pang 2028, sirang-sira na si Risa Hontiveros. I don't know kung paano niya ito malulusot o siguro iniisip na makakalimutan din ng taong bayan yan. Kung totoong yung sinasabi ni Senator Hontiveros na kakasuhan niya itong alias Karine. Kung mas malakas ang handler ni Karine, nako, magkabukingan na. And I believe, hindi gagawin ni alias Karine ito na wala siyang sinasandalan. Ang hindi ko lang alam kung sino ang kanyang sinasandalan. Nagsalita na ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy through Attorney Israelito Torion na wala silang kinalaman. And I believe. Kasi
Nakakulong na si Pastor Kibuloy. Basically, wala na. Ang KOJC ngayon, hindi naman sa ano na, kailang yung influence nila, wala na. Kasi nakakulong ang leader. Kaya, most likely, opinion ko lang ito, merong mas malaking handler nitong si alias ka Rene. Okay? Ano pa? Mahani Rajak. Madam Sas, protektado si Risa. Makakalusot pa rin yan. Ihanda na niya lahat kasing nungaling ang script. Well, kung mali itong hinala ni Sas Sasot, kung hindi siya nilaglag ng LBM, pwede, makakalusot. Kung susuportahan pa rin siya ng LBM camp. Ang delikado lang kung totoo ang hinala ni Sas Sasot na nilaglag na siya at kagagawan ito ng LBM, wala na, delikado na. Ann Barloso, basta pag may isyo si LBM, gumagawa agad yan ng paraan sa kung saan doon mabaling ang atensyon ng mga tao. Ano bang gusto nilang i-distract? Wala namang malaking issue ngayon para ma-distract. Ano lang talaga ito, sinadya ito. Hindi yung posibilidad na nakonsensya lang si Karen parang malayo yun. Ito, mas malaking posibilidad na mayroon siyang handler, may nagbayad sa kanya ng malaking halaga para ilaglag niya si Senator Risa Hontiveros. So, ang tanong na lang kung sino ang handler, sino ang may hawak sa kanya ngayon. Wala pang nagsasalita. Dinis-on na siya ng kampo ni Pastor Kibuloy. Wala silang kinalaman. So, sino kaya? Halo, Pep, sabi niya, makakasira kasi sa darating na papogi PR performance Zona pala. Kaya laglag muna, after na lang uli daw. Truth, sabi ni Martin Kian, parang siya ginawa pang tapal ngayon dahil doon sa smuggling issue ng mga fisherman kuno. Anyway, these are all speculations. Ang katotohanan, walang kasiguruhan kung nilaglag ba siya ng LBM. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair o makapagpatayo ng mas maayos na bahay ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito.